Importante kasi ang network, kailangan marami kang tao. Tama ba ako? Kung mas marami kang tao, mas malaki network mo. Kung malaki network mo, malaki income mo. Proportion yan eh. Sa mga baguhan, ganyan mo yan. Kailangan marami kang tao. Kasi pag wala kang tao, wala kang network, wala kang income. Anong tawag sa'yo? Loner. Loner ka. Loner ang tawag sa'yo. So, hindi pwede yun. So, unti-unti lumalaki. Napili ko yung topic na, maganda yung topic natin ngayong gabi. Ang tawag sa topic natin ngayong gabi is follow-up and meeting after meeting. Sir, ano ba yung mga follow-up tsaka meeting after meeting na yan? Meron mo ba dito nag-aalaga ng halaman? Ano pong halaman, ma'am? Lahat ng klase na halaman. Siguro may gubat ka sa bahay. Ano? So, forest. So, yun din yun, forest tsaka gubat. So, mga kaibigan, ang point ko, ang halaman kasi, pag yan tinanim mo, uusbong pa rin naman yan eh. Kaya lang, ang importante kasi, yung araw-araw mo dinidiligan, inaalagaan, binabantayan. Correct? Yes. Mga kaibigan, ang tawag doon, pina-follow up natin sila. Pero, ladies and gentlemen, tonight, I'd like to discuss to you, follow up and meeting after meeting. Meeting after meeting. Sa labas ko ba nakikita nyo yung PowerPoint? Hindi? Sagot? Okay. Okay lang yan. Hulaan nyo na lang. I'll try to sa labas ko, I'll try to dictate kung anong laman ng PowerPoint para masundan nyo. Okay lang ba? Yes. Sumasagot. Pwede, di ba? Okay, good. So, ngayon, mga kaibigan, meeting after meeting. Ano ba yung meeting after meeting, ladies and gentlemen? Bakit natin kailangan mag-meeting after meeting? Ulitin ko ang title ng seminar is Meeting After Meeting. Sa mga baguhan, ganito yan. Meeting, magmi-meeting kayo after nung meeting. Doble-doble? Correct. Importante yun. Kaya ang tawag dyan in shortcut, MAM. M-A-M. MAM. Meeting after meeting. Clear? Yes. Okay, good. So, bakit natin kailangan mag-meeting after meeting? Number one, ang purpose kasi ng meeting after meeting is to teach our distributors how to do royal. Sir, ano ibig sabihin? Kasi madalas, ang mini-meeting after meeting natin, yung mga baguhan, yung mga first timer. Remember sa mga bago po nung nagsimula ka sa royal, nung first time umattend ng seminar, ay, ang ganda ng royal, gusto ko mag-royal. After nung seminar, kakausapin ka ng iyong upline. Pag bumusap pa kayo, i-briefing ka niya. Tama, mali? Yung ginagawa niya yun, ang tawag doon, meeting after meeting na yun. Yun, ha? Okay. Now, create the excitement. Sir, bakit natin create excitement? Kasi mga kaibigan, madalas, sa mga bago, nagustuhan yung negosyo, nagustuhan. Kaya lang, nagustuhan niya, na-excite siya. Kaya lang, hindi niya masyadong naiintindihan. Na-excite lang kasi nakita niya 2-4-2-4. Ngayon, 2-1-2-1, di ba? Straight yun, 1-10, di ba? 2-1-2-1. So, parang excite siya, pero hindi niya alam kung paano siya magkakaroon ng 2-1 o 2-4. Meron akong downline kapatid, may prospect pala ako sa Singapore. Kausap ko kanina long distance. Sabi niya, actually, kapatid ko yun. Kaya akong sabihin kapatid ko. So may kapatid ko nag-long distance. Pumunta niya ako siya sa Royal. Sabi lang, ganda-ganda ng Royal office. Sabi ko, sa Chinese, ang tawag ko sa kanya, Shobe. Shobe, sabihin, nakababatang kapatid na babae. Pag gano'n. So sabi ko, Shobe, okay ba? Okay, Aya. Aya, ang tawag niya sa akin, Aya is kuya. Usually, minsan kasi tawag niya sa akin, yan tao, gano'n. Ano yan tao? Guwapo. So anyway, medyo ko na. Aya, tawag niya sa akin. Sabi niya, kuya, paano ba yung royal? Hindi ko maintindihan, pero na-excite ako sa mga check-it. Tapos sabi niya, ang ganda ng bagay yung office sa Manila. Tapos may naka-Ferrari na pala dyan, no? Grabe, no? Sabi ko, oo nga eh. Paano ba yun? Sabi ko, mag-invite ka. O tapos, pag may bumili ng package, kaliwa kanan, meron kang 2-1. Dito, dyan, meron kang $55. Paano bibili ng package? Paano kaliwa? Paano kanan? Paano yun? Hindi niya maintindihan, pero na-excite siya. And a lot of us, nung nakita natin si Royal, na-excite tayo eh. Pero ang alam mo lang, anong gagawin mo? Basta gusto ko na yan. Di ba gano'n? Minsan sa sobrang gigil mo, matutulala ka eh. Pag uwi mo ng galing Royal, pag papunta ka ng pauwi mo ng bahay, tulala ka, may dala ka ng package. Di ba? Ano ito? Tulala ka na lang eh. Di ba? So,
Ang purpose ng meeting after meeting is para sila ma-orient what to do. At the same time, meron din naman kasi mga tao sa sobrang nagsalita yung speaker, power, yung nga lang, naguluhan, hindi niya maintindihan. Ganun din ba kayo? Yes. Usually ganyan talaga pag slow. So, joke lang. Pero ako, it took me quite some time. Alam mo bakit ako kahit na magsalita yung mga ganyan? Kasi nung umaten ako ng Royal din, hindi ko rin kagad naintindihan. Nakatatlong attend po ako. Ang una ko inaten si Mr. Gio Campo. Di ba si Mr. Gio Campo, power. Na-excite ako. Di ba? Tapos pangalawa ko attend si Elmer Magundayaw naman. So sabi ko, okay to, honors to, ganyan. So unti-unti ko naintindihan, it took me quite some time bago ko naintindihan. So a lot of times, when we do the meeting after meeting, very important mga kaibigan na maintindihan niyo siya ng malinaw. Huwag na huwag yung pakakawalan ang prospect ninyo, papauwi mo sila after the seminar na hindi naintindihan yung negosyo. Hello? Yes. Lalo na kung ang prospect mo, ang tagal mong inantay. Di ba? Yung tipong nandiyan ka sa baba, alas 5 pa rin, nag-aantay. Dumating alas 7. Mamunta-munta ka na sa mga sa baba, di ba? Pero alam niyo mga kaibigan, ulitin ko because pag nakapag-invite ka at umuwi na may duda, you might not get another chance. Kasi pag umuwi na may duda, hindi na babalik yan. Seryoso, ha? Ganyan. So, at the same time, dito sa meeting after meetings, we help them sign up and how to order products. Ito madalas ang gusto ko i-emphasize sa inyo. When you attend a seminar or when you do a one-on-one RBP, huwag masyadong mahaba. Kasi pag sinobrang haba ninyo, yung first timer mo, first timer yan eh. You do not expect people to understand the whole business on the first sitting. Yes or no? Yes. Diba? So kahit gano'n kang galing, grabe, power. Sabi nila, diba? Attend RBP. Ilang times? 5 times in? 1 month. 5 times in 1 month, 1 year, 5 years, ilan? 1 week. 1 week. No, 1 month. Ano ba talaga? 5 times in 2 weeks. It has to be in 2 weeks. 1 week is okay. Kaya lang baka ma-pressure siya. Now, sir, bakit 5 times? Ito tanong ko ngayon. Sabi niyo 5 times, di ba? Question. Why not 6 times? Why not 10 times? Why not 2 times? Why not 4 times? Why not 100 times? Bakit 5 times? What's with the number 5? Hindi nyo ba naisip yun? Okay, isipin nyo, bakit? You know why? Hello? Atong main reason. According to science, mga kaibigan, if a person attends a seminar or whatever man in-attend niya, the mind can only retain, it can only retain 20% sa napakinggan niya. So, irrelevant, ladies and gentlemen, kahit umattend siya ng sobrang tagal, kasi ang may iwan lang naman sa kanya is only 20%. Kaya mga kaibigan, di ba? Tama, di ba? Parang pansinin ninyo, di ba? Kahit ngayong gabi, aatin ka sa akin yan, di ba? Pag uwi mo, hindi mo naman makakabisado lahat eh. Kaya nga attend ka ng attend para makabisado mo eh. Yun eh. Kahit manood ka ng sine. Pag napanood ka ng sine, maintindihan mo yung buong istorya. Parang, alam mo. Pero, hindi mo kaya manarate isa-isa hanggang matapos mula sa gitna hanggang matapos. Hello? Yes. Do you agree? Yes. Yes. Diba? Parang ako, pag nanonood ako ng sine, lalo na pag English, inuulit ko. Lalo na pag James Bond, kailangan 2 beses kong panoorin. Ang lalim ng English, di ba? Mahirap intindihin. Pero totoo yun. Nung napanood niyo ba yan, no? Yung, ano yung latest na James Bond? Skyfall. Awan ko kung makaka-relate kayo sa akin. But when I saw it, okay siya. Pero parang hindi ko masyado maintindihan yung buong istorya, yung turn of events niya. Pero nung pinanood ko sa TV na, may subtitle pa, yung pala yun. Tama mali? Yes. Tama, di ba ganun din kayo? Yes. Kita nyo na? So, ganun yun, 20%. So, ang point ko, even if you talk for 3 hours, sayang kasi 20% lang ang maintindihan niya. Ito pa masakit. Kapag sobrang tagal yung usapan ninyo, tendency ang matangyari doon sa prospect mo, they will sizzle out.
What sizzle out, Mike? Ang ibig sabihin nun, yung bigla silang mananamlay na. Parang ako, one time kami mag-asawa with my friends and my sister, pumunta ko kami ng Pagudpud. Alam mo yung Pagudpud? Pagudpud ba? Pagudpud. Diba? Pagudpud. Punta kami doon. So sabi nila kasi, it is the Boracay of the North. Excited kami, di ba? Alam mo, ang ganda. 5 a.m. pa lang, umalis kami ng Manila. Sabi ko, saan ba yan? Malapit sa may vegan. Oh, vegan. So, roughly, siguro, 8 hours ang vegan, malapit sa vegan, mga 9 hours yan. Eh kung sariling kotse, pwede kaya namin ng 6 to 7 hours lang. So sabi ko, mga alas 12 na una ng tanghali, nandun na kami. Di okay na. Una ako. Eh, medyo marami kami, 10 kami sa isang revo. So, imagine mo revo, 10 kayo, 3 days, 2 nights, kasama mga bagay, gano'n ang upo namin. So, gano'n. Ito nangyari ngayon. Excited excited talaga ako. Me and my fiancé, wife ko ngayon. Ngayon, yung wife ko pala, dati fiancé ko. Ngayon, di ba? So anyway, excited kami noon, alas 5, bumiyahe na kami, malis kami ng Manila. Guess what? Alas 12 na, wala pa kami sa vegan. Nakarating kami ng vegan mga alas 3, alas 4. Di parang okay lang, di ba? Alas 6 na, wala pa. Alas 8 na, wala pa. Nakarating yata kami ng alas 9 o alas 10 na ng gabi. Pagod hindi. Pagod. Lobat hindi. Lobat. Guess what? Hindi na kami excited. Tamad na kami. Nawala na. Nawala na. Here's my point. A lot of times, yung kausap mo, nakinig ng seminar, nakinig ng one-on-one RBP, na-excite. Yes, gusto ko na mag-royal deep inside the person, ha? Kaya ang tagal mo magsalita. Ang haba ng mga sinasabi mo. Sabi niya pa, ito ba yung closing? Ito ba yung closing? Di ba? You must attend RBP 5 times. Oh, di ba? Honestly, di ba? Mga kaibigan, pag sobrang haba kasi ng seminar mo, or sobrang haba ng ating seminar, or yung one-on-one, ito nangyayari. Yung tao, kahit sabi natin nagustuhan niya, by the time na matapos ka, close na yung counter. Oh, ano oras na sasara counter dito? 10. O, 10. O, for example, nagsimula ka ng 7, 3 hours ka, power ka, di ba? Close na. Nagets nyo? Yes. Hindi kailangan sobrang haba. Importante lang, hindi kailangan sobrang detalye. Ako, what I do, pag bago yan, pag first timer yan, basta pakita ko sa kanya yung bird's eye view, maintindihan niya how to make money, tapos may excite siya, and then go na kagad. Eh, sir, paano yung detalye? Second time. Doon ko didetalyehin. Kasi detalye na eh. Interesado na yan. Alam mo mga parang kayo, di ba? Imagine mo to. My seminar, this seminar is 4 hours. Ano sabi? Now, tingnan mo ha. Tingnan niyo po ha. Ate, example ka namin. Kunwari lang. Si ate, distributor na. Sinabi kong 4 hours. Ha? Distributor na yan ha. Distributor na. How much more? How much more kung first timer yan? Yes, correct. Nagets nyo? Pero hindi siya ganyan. Kunwari lang yun. Bawi. So, ganun yun mga kaibigan. So, don't take too long. Make it short lang. Ako, I would prefer, I would advise, suggest, na kung bago yan, kung RBP, 1 hour. Or 1.5 at most. Pero doon sa 1.5, kasama na yung sharing. Di ba? Tapos, 1.5 hour, and then, 15 to 20 minutes meeting after meeting, tapos. In 2 hours, bibili na yan. Sa loob, lahat kasama na yun. Okay. Are we clear? Yes. Diba? Lalo na pag one-on-one, dapat mabilis lang. Dapat mabilis lang. Alam mo bakit pag sobrang haba, hindi ka makakadami? I have been doing network marketing since 1996. Okay? 1996. By that, kapag parati ako matagal mahaba magsalita, hindi marami makakausap ko. 2 hours ako magsasalita, pagod ako niyan.
Tapos meron naman ulit, 2 hours ulit, pagod na naman ako noon. By that time, pag uwi ko sa bahay, hindi na totoo. If you can make it as shorter, as the shorter, the better. Tapos, yung precise, yung talagang sa full agad. Huwag na yung paligoy-ligoy pa. Pag, hi, kamusta ka na? Alam bang ating bituin? At ang buwan. Huwag wala nang paligoy-ligoy. Pag na-mindset na yan, basta buwan na mindset na yan, diretso na. Huwag nang sobrang daming palabok. Are we clear? Yes. Okay, good. Ha? Now, to answer your objections and doubts, ang purpose ng meeting after meeting din is minsan kasi yung mga first timer, may mga tanong yan, may pagdududa yan. During that meeting after meeting, doon mo sila ngayon mako-corner at kakausapin palalo. Kaya nga importante pag may first timer kayo na umaten ng RBP, tatabihan nyo. Hindi pwedeng may first timer ko, upo ka sa loob ha. Ikaw, dito lang ako sa labas, makinig ka. How sure are you? Pag nasa loob siya, nakikinig siya. Nasa loob nga siya, pa-text-text. Nag-Facebook, nag-Dota, o whatever man. Kaya pag may first timer ako, tatabihan ko siya. Tapos, pag tinabihan ko siya, habang nagsasalita yung speaker dito sa Royal, pag pumiling kaliwa, yung kanan, meron kang matching bonus na 2,400. Tapos yung kausap ko, wow, ding! Nagustuhan niya yung 2,400. So mamaya sa meeting after meeting, nung ko siya ngayon, uulitin ko ulit sa kanya yun. Kasi inoobserbahan ko siya. Dito, pag bumili ka ng package, ang halaga niyan, 12,880 yung hyper package. Pero pag first na bibili mo is 14,490. Pag yung kausap mo, medyo may duda siya doon. Mamaya, babalikan ko sa doon. Diba? Alam mo na kagad, minamatsagan mo siya. Hindi yung, nandiyan ka sa labas, nandito siya sa loob. Pag nalabas siya, maganda ba? Okay ba? Okay, sige, na ako ha. Balik na lang ako. O sige ha, balik ka. Pero hindi mo alam, puro duda yun. Hello? Yes. Di ba? Pansinin mo, di ba? Pag may first timer ka, pag minsan may first timer tayo na sa labas, first timer sa loob. Kasi katwiran natin, minsan, alam ko na yan eh. Alam mo naman namin, alam nyo na yun eh. Pero, kailangan mong tabihan para malaman mo kung ano yung mga duda niya mamaya. Ano yung mga tanong niya mamaya. Yun ang purpose yun. Oh, nawala. Hello? Ay, nawala. Ayun. So, are we clear? Yes. So, sabihin mo sa katabi mo, tabihan mo yung prospect mo. Alam mo yung prospect. Sabihan mo. Clear? Yes. Ito pa. Kasi, mga kaibigan, pag yan tinabihan nyo po, yung prospect nyo, pag nagsasalita yung speaker, pag may magandang sinabi, papalakpak ka. Siyempre, siya papalakpak din. Di ba? Yes. Pag nagtang-speaker, okay ba? Ikaw rin, okay yun. So, siya rin gagaya din yan. Pag kumopya ka, kukopya din yan. Ganun naman yan eh. Monkey see, monkey do. Yes. Are we clear? Yes. Okay, good. Now, prepare for prospects for discouragement. Kasi mga kaibigan, ito pang gusto kong ginagawa. Hindi ko papauwiin yung prospect ko kapag hanggat hindi ko siya na-prepare. Anong prepare? Sinabi ko to, Chinese eh, prepare. So, ganito yun. Kapag sinabing bagyo na malala, ano matatandaan yung bagyo na malala? Ano? Undoy, di ba? Undoy. Pero naundoy ba kayo dito? Hindi, di ba? Pero tandang-tandaan nyo si Undoy. Pero alam nyo ba, between Undoy, Habagat, at si Pablo, ang tandaan ng tao si Undoy. Correct? Yes. Ngayon, question. Alam niyo po ba, mga kaibigan, base sa ekonomiya o sa statistics, ang Undoy, between the three, Habagat, Pablo, Undoy, doon sa tatlo, ang pinakamahina, pinakamababang pinsala si Undoy. Mababa lang siya kumpara sa dalawa, kay Habagat at kay Pablo. Pero bakit ang tao tandang-tanda si Undoy? Is it the first time? Not necessarily, maraming ibang bagyo pa eh. Kaya lang si Undoy kasi ang bagyo na hindi tayo handa. Parang bayad kayo ate. Sir,
Bakit ganon, sir? Tingnan mo ha, kasi I remember that yung Undoy na yun. Nang Undoy na yun, the night before the Undoy, umuulan sa Manila, nasa Ortigas po ako, I was having dinner with my friends, foreign friends, mga turista. The following day, dapat uuwi sila na. Hindi sila nakauwi kasi nga ang lakas ng ulan, baha na yung Manila noon. Tandang-tanda ko yun and no one was prepared. Guess what, mga kaibigan? Because if we were not prepared, sa atin, kapatid, masyadong nag-strike yun. Now, question. A lot of times, yung mga first-timer natin, pag umuwi yan, at hindi mo sila winarningan sa mga tao magiging negative sa kanila, guess what? Pag yan na negative, malaking impact sa kanila. At ang matatandaan nila, ang sakit ng ma-reject. Tandang-tandaan nila yun, at pag natandaan nila yun, guess what? For them, si Royal, pain. Mahirap. But nare-reject yan eh. Kaya ang gusto ko, mga kaibigan, pag may bago ako, sasabihin ko sa kanila, be prepared. Kasi maraming taong mga negative. Tulad ako, nung nagsimula ako, negative yung parents ko, negative ang kapatid ko, kamag-anak ko, negative. Pag uwi ko sa bahay, sinabi ng upline ko, ingat ka sa mga ako na maging negative sa'yo, parents mo. Kaya yung pag uwi ko sa bahay, sabi ko sa mama ko, ma, may nakita akong networking, yayaman na tayo. Anak, gutom lang yan. Pero nung sinabi ng mama ko yun, kung hindi ako prepared, isipin ko, naku, mukhang wala yata ako marirecruit ha. Kapag hindi ako na-warningan, kaso na-warningan ako. Nung mama ko nag-negative, ano sabi ko? Tama nga sinabi ni upline, negative nanay ko. Buti na lang, handa ako. Nag-anticipate ko na. Kaya, it's very important, ladies and gentlemen, pag meron kayong mga bago sila umuwi, you prepare them for discouragement. Warningan mo na sila. Are we clear? Yes. Lalo na pag may mga asawa. Hindi, may asawa. Di ba? Kasi, unang-una nag-negative, at spouse mo rin eh. Tama ba ako? Yes. Yes, di ba? So, at the same time, you also have to arrange the next meeting. When you arrange them for the next meeting, sir, anong purpose nung bakit nyo kailangan i-arrange? Parang ganito. Today is Wednesday, correct? Ma'am, pag na-invite ko kita sa Royal at na-interesado ka, bago ka umuwi, sasabihin ko sa'yo, ma'am, kita ho tayo meet tayo Friday. Interesado na siya. Mag-iya siya o no? Yes. Ano? Yes. Yes, di ba? Maya, bakit mo kailangan iset kagad yung next meeting? Para yung yung Friday na yon, ibablock niya na yung schedule niya for Royal. Huwag na huwag kayong makikipag-meet, mag-arrange ng next meeting pag nakauwi na. Bago pa lang maghiwalay, iset mo na yung next meeting. Are we clear? Yes. At the same time, importante rin kapatid, na pag mag-arrange siya ng next meeting, very important na dapat is within 48 hours. Kunyari, Wednesday na yon, pinakamatagal kailangan magkita kayo sa Friday. Sir, hindi ba pwedeng Saturday? Ang para sa akin, mga kaibigan, kasi yung 2 araw napaka-crucial. Kasi bakit yung 2 araw na yun, baka mawala excitement niya, magbago isip niya. May makausap na negative, o may makausap na taga-ibang kumpanya, o kung ano man. Hello? Yes. So, dapat i-arrange mo kagad. Ako nga, minsan, ang gusto ko, pag na-meet kita ngayon, bukas magkita kagad tayo. Hindi na kita tatantanan. Hindi nga, bakit? Prospect kita eh. Bakit pa kita pangakawalan? Nakuha na kita, nadagit na kita, pangakawalan pa ba kita? Okay, naintindihan nyo? Yes. Sa labas ba, naintindihan nyo? Yes. Okay, good. So, ulitin ko lang mga kaibigan para sa mga tagalabas, dyan sa labas po, para makita na yung PowerPoint. Number 1, teach our new distributors how to do Royal. Number 2, create the excitement. Number 3, help them sign up and how to order products. Number 4, to answer their objections and doubts. Number 5, prepare prospects for discouragement. And number 6, arrange the next meeting. And there are 2 kinds of meeting after meeting. Dalawa. Number 1, kinokopya niyo ba? Do you want to have a copy of this? Yes. Oh, yung copy. So, number 1, types of meeting after meeting is meeting after meeting after the RBP. Okay? Tapos yung pangalawa naman, after the training, meetings, or rallies.
Sir, ano ba tong rally? Ito, rally ba to sa EDSA? Rally din. Pag sinabing rally, yan yung sa mga anniversary natin, yung season natin sa Araneta or sa Arena. Hello? Yes. Yes. So, dalawang klaseng meeting after meeting, RBP, tsaka ng training. Tulad nito, ano ba to? Meeting, rallies, training, RBP. Training. So, sino dito ang apply na may downline sa loob ng training? Okay. Would you agree that after this training, mamaya i-gather yung grupo ninyo? Yes. Di ba gagather nyo sila, tapos konting usap-usap ang briefing eh. Tama ba ako? Yes. So, ganun din yun mga kaibigan. Ma'am na rin yun. Now, ano ba dapat ang skills na meron tayo during the meeting after meeting? Number one, pag the RBP, after the RBP is, you have to sell them the ideas. Sell them the ideas. Sell anong klaseng ideas? Different ways of doing business. Sir, what do you mean? Because we have traditional business, direct selling. Sir, paano yan? Ganito ho yan. Pakita ko sa inyo Wait lang po. You have to understand kasi, mga kaibigan, sa mga first-timer, sino dito ang first time to do network marketing? First time po kayo. Ma'am, ano pong ginagawa niyo before, Royal? OFW po kayo. Kayo mo, ma'am. Same kayo, OFW. Sino ba bang first timer? Sir, ma'am, ano pong ginagawa niyo before Royal? Classical singing. Classical singing. Classical singing? Singer kayo. Yes, di ba? Siguro magaling kayo mag-RBP. Pag meron kang laugh! Joke lang, di ba? So, classical singing. Tignan nyo to, Like si ma'am. I'll set you as an example, ma'am. No? Ang profession niya is classical singing. So, yan yung mga parang operatic. Yes. Okay? Operatic. So, ikaw mismo yung vocalist, yung vocals. Vocal, no? Sa vocal. Imagine for her, listen ang work niya, before Royal, first time niya to do network marketing. Para sa kanya, ang Royal, parang ibang mundo. Kasi nakasanayan niyang mundo, opera. Hindi yung opera. Operatic. Yung, ganon. So, do you think para sa kanya bago to? Yes or no? Yes. Do you think para sa kanya ba parang hindi siya comfortable? Yes or no? Yes. Yes, di ba? And madalas mga kaibigan, ang tao pag hindi komportable, naiilang, umaayaw. Correct? Yes. Good. So, pag siya bago, sa meeting after meeting, doon ko siya ngayon tinatawag na lulutuin. I'm sorry for the term but ito kasi ginagamit na term na madalas. Luto. Pag sabi luto, yung para bang, kasi parang ganito, hilaw pa kasi. Mati ng RBP, parang hindi pa masyado siyang solve, so hilaw. Hilaw pa. So, yung meeting after meeting, doon ko siya ngayon lalong lulutuin para talagang luto na, okay na. Clear? Yes. Now, ma'am, what's your name, ma'am? Glenda. Glenda. Parang si Glenda ngayon, unang-una, tanda mo. Operatic. Royal. Dito. Operatic. Royal. So, para sa kanya, from here to here, it's a very big step. Correct? And, sa opera, boys, di ba? Firm, ganun, di ba? Firm and proper, ganyan, di ba? As far as I know po, ganun, di ba? Pero sa Royal, kamusta ka na? Huwag na tayo, power! Wala na siya, dito, so iba. And then, sa operatic, hindi naman negosyo yun di ba? It's more of profession. Yes, so profession yun. So, ito yun. She was designed as a profession. So, somehow, parang may boss ka dun. Tama ba? Yes. Parang may boss dun or ganun. Someone hire from sa'yo. Royal, you are your own boss. Same thing with the employees. Employees, may boss ka. Kung ano sinabi sa'yo, yun ang gagawin mo. May nagdidikta. Royal, you dictate yourself. So,
Hindi ka sanay. Kaya a lot of times, madalas, kapag bago lang sa network marketing, medyo matagal bago mag-adjust. Kasi bakit? Hindi sila sanay sa ganong klaseng format. Hello? Yes. Are we clear? Yes. Now, you have to sell them the ideas kung paano ba mag-network para maintindihan nila base sa kanilang ginagalawang mundo. Yes. Sir, parang lalo kami naguluhan na eh. Parang ganito. Ganito. Nagkaroon ako ng downline, basketball player. So for him, ang networking, parang ang gulo, hindi niya maintindihan. Sabi ko, ganito na lang yan. Gagamitin ko yung networking sa sarili mong pananalita, sa sarili mong mundo. Parang ganito. Kumbaga sa basketball, ikaw yung coach. Gusto mo mag-champion. Ngayon, para ka mag-champion, kailangan maghanap ka ng magagaling na player. Tama? Yes. Yun. Ganun din sa network. Ikaw ang coach, maghanap ka ng magagaling na downline. Ganun. Oo, ganun. Tapos, unti-unti, ititrain natin sila para magaling maglaro ng basketball. Para pag sinabak mo, pwede kayo mag-champion. Same thing sa network din. Pag gumagano yung downline mo, lalaki ang grupo mo, lalaki check mo. Ganun. So, para ma-adapt sila. Hello? Yes. Ganun. Kaya lang ganito problem. Hindi mo magagawa yun pag hindi mo kabisado yung prospect mo. At hindi mo masasabi din yun kung hindi mo siya katabi sa seminar room para alam mo ang iniisip niya habang nakikinig ng seminar. Hello? Yes. Sino dito negosyante? Negosyante. Ma'am, ano po negosyo niyo, ma'am? Salon. Salon, di ba? Salon. So, first time you to do network? Yes. Tignan nyo, si ate, first time to do network. Pero, negosyante siya. So, para sa kanya, ang isang negosyante, lalo na kami, Chinese kami, di ba? Sa isang negosyante, ano kami yung, hanggat maaari, ayaw namin ipakita sa mga tao magkano income. Yes. Yes or no? Yes. Yes, di ba? Bakit negosyante ako? Bakit ko mapakita income mo? Empleyado ko tako. Ito, kita natin mo. Wala ka nito. Di ba? Hindi mo mapakita eh. Pero pag nag-network ka, pinapaalam mo eh. Para ma-inspire sila. Yes or no? Yes. So for them, kakaiba. So, kasi ganito yan. In traditional business, lahat galing sa factory. Ang factory binabagsak sa wholesaler. Wholesaler binabagsak sa middleman. Middleman binabagsak sa mga area agent. Area agent binabagsak sa mga retail store. Tapos kung ikaw yung customer, ikaw bibili sa ngayon sa tindahan. Tama? Yes. So, lumalabas, ang income mo dito is around, ang patong ng mga retail store is from 50 to 100%. Ganyan yan eh. Bakit mo alam yan, sir? Kasi asawa ko po, supplier ng mga damit. Siya po nagsusupply ng damit sa Regata, Memo, Pen Shop, Logo. Wow! Yes. So, siya nagsusupply doon. Kita niyo? So, ganun siya, di ba? So, madalas, yung halaga dito sa factory, 200 pesos. Pag binili mo sa tindahan, 1,000. Correct. Kaya pag may damit ka na mahal, 1,000, pagka mayabang, 200 lang yung sa factory. Alam ko, sabi ko ganyan eh. Diba? So, ganun yun. So, ito yung traditional business. This is traditional business. Eh ngayon, bigla ka maninibago kasi bakit? Lahat ito may patong. Kaya yung mura, nagiging mahal. Kasi bakit? Maraming pumapatong. Tongpats. Correct? Eh sir, ibig ko sabihin, ang network marketing sa Royal mahal? Hindi mahal. Kasi bakit? Ito ang factory. Ito yung Royal mismo. Remember, we manufacture our products, correct? Yes. Now, this is you, the distributor. So ngayon, diretso na siya sa factory. Bagsak ngayon, diretso sa customer. Lahat ito nawala na. Yes. Mga... So ang kumikita, ito na lang. So ngayon, ang lumalabas, ang tongpats, ikaw lang. Wala nang middleman. So, nag-gets yung sinasabi ko ngayon. So, Yes. tanong ko, mas mahal tayo, mas mura? Mas mura. Kasi direkta ka na. Direkta ka na. So ngayon, sir, bakit mo kinikwento yan? Because in traditional business, ito yung nakaugalian. Kaya pansinin mo sa labas, ang hindi nakakaintindi ng network marketing, inisip nila, ang network marketing ng products mahal. Tama, mali? Pero sa totoo, hindi naman siya mahal kasi direkta ka eh. Oh, by the way, sorry hindi pala network marketing, sa Royal.
Because there are other company, hindi direkta, hindi sila manufacturer, distributor lang sila. Di ba? Paano distributor, Sir Mike? Ibig sabihin, kumukuha sila ng produkto sa ibang kumpanya. Tapos, binibenta lang din nila. Nagets nyo? Yes. Si Royal, hindi. Si Royal, tayo gumagawa. Yes. Nagets nyo? So, are we clear? Yes. Okay, good. Sir, ano yung direct selling? Ito pa. Mga kaibigan, we all know, we have to understand, there are many ways for us to sell the products. Ang tawag dun, from the factory, going to the customer, ang tawag ho dyan, hindi selling. Ang tawag dyan, marketing. Paano mo i-market ang produkto mo papunta sa customer? Nagets nyo? Now, through the years, ang nangyayari, traditional, ito. From there, nagkaroon ng direct selling. Ano yun? Avon, Tupperware. Nagets nyo? Tapos nagkaroon ng mga ahente. Tapos nagkaroon pa ng multimedia, commercial, billboard, sa dyaryo, correct? Yes. Tapos nagkaroon pa ng tayo ng eBay, sa internet. Pwede ka nang bumili. Tapos ngayon meron pa tinatawag na home shopping network. Okay? These are the different ways to sell the products. And through the years, nagkaroon tayo tinatawag ng network marketing na. So, ito yung mga paraan para ibenta mga product. Kaya pag nagtatanong ang kaibigan, ano yung networking ba yan? Ano recruit? Hindi tayo recruit. We are marketing the products through the network. Nagets nyo? Yes. Sir, ibig ba sabihin lahat ng sinabi mo kanina, sasabihin namin sa first timer? Hindi! Marami lang ako sa inyong ginawang ehemplo. Pero mamili ka na doon kung anong babagay sa kausap mo. Yes. Kung magaganito, binigyan kita ng maraming klaseng barel. May 45, may 38, may Armalite, may Bazooka. Depende sa kalaban mo, yun ang gamitin mo. Nagets mo? Yes. Hindi yung pupunta ka sa gubat, maghahunting ka lang ng isang maya, daladalo mo, may Bazooka ka na, may Armalite ka pa, di ba? Meron ka pang 45, kung mo ilabas lahat. Kung ano lang kailangan, yun ang ibigay mo. Gets nyo? Yes. Sir, bakit yun lang? Bakit hindi ko ipakita lahat? Pag pinakita mo lahat, hahaba. Pag humaba yung sasabihin mo, they will sizzle out. Nagets nyo? Ulitin ko ha. Pag bago, short lang muna. Create the excitement. Yun ang pinaka-importante. Yung magustuhan niya, matuwa siya, para siya bumalik. Pag bumalik, doon mo na ngayon itodo lahat. Kasi interesado na yan. Okay, ha? Okay na yan, ha? Number 4, the most important success in Royal are the 3 S's. Now, what are the 3 S's? Sponsoring, selling, and service. Okay? Madalas sinasabi ng mga kapag first-timer. Pag mga first-timer, sir, paano ba kumita dyan sa Royal? Ano sasabihin mo? First-timer ako. Upline! Sir, ma'am, paano ba kumita sa Royal? Ano sagot mo? One left, one right. Two pot. One left, one right. Two pot. Paano? See, that's the thing. That's the thing. Lahat kasi tayo nakafocus sa one left, one right, two, four. One left, one right, two, one. There's nothing wrong. There's nothing wrong with that. Kaya lang, ang nangyayari kasi ganito. Remember what I told you, yung maraming bala? Isang bala lang sinasabi mo eh. Isa lang sinasabi mo eh. One left, one right, two, four. Yun lang sinasabi mong income. Eh, paano kung bago ako? At feeling ko parang, yun lang bang paraan? Parang hirap na yata ako sa ganun. Hindi mo siya binibigyan ng option. Hello? Yes. So, gawin mo ganito. Well, for you to make money in Royal, there are 3 ways for you to make money. There's uni-level, there's the law of leverage, which is the binary. At the same time, there's also what we call yung multi-level. Ano yun? Well, kasi ganito lang yan for us to make money. To make it simple, we have sponsoring, selling, and service. Nag-gets nyo? Sponsoring yung nag-invite kayo. Selling, nagbebenta. Service is yung pag ikaw tumutulong ka sa downline mo, pag yung kumita, meron ka rin kita. Nag-gets nyo? Pero yun, sponsoring is 80%. Selling is 20%. Service is 100%. Okay? Hello? Yes.
Ganito siya, ganito siya. Sponsoring, 80%. Selling, 20%. Service is 100%. Ganyan siya dapat. Huwag niyong pagbabalik rin ha. 80% selling, 20% sponsoring. Huwag ha. Wala ka nang ginawa kundi magbenta na magbenta. Mag-recruit ka. Hindi, magbenta muna ako ba? Hindi. Okay? Hello? Yes. Okay, good. Now, the lifeblood of Royal are the product sales. And sales comes from the result of our sales force. So you have to create a network, and that network will create a lot of sales for you from being a user, from them selling, and sa mga network builders nyo. Okay? Nasusundan nyo ba ako? Hindi na? Yes. Sige, picture kayo. Sige. Gusto yung picture na lang kayo, alis na ako. Joke lang, no? Ganito yan. Sino dito nagluluto? Luto. Okay. Masarap ba ang luto ninyo kapag kulang ang sangkap? Hindi. So, dapat kumpleto ng sangkap, di ba? Now, if you want to have a perfect network, so dapat ang network mo consists of 3 kinds. Network of, una, network of users. Kailangan meron kang grupo na malakas gumamit ng product. Gumagamit ng product. Sir, sino yun? Una-una, downlines mo. So, dapat downlines, your group is using the product. So, tanong ko ngayon, gumagamit ba kayo ng products? Yes. Hindi nga. Yes. Anong paborito yung product? Glutathione for breakfast. No? Ulam sa kanin. Ako, favorite product ko, Fiber Rich. Kasi maganda talaga siya sa katawan. Walang effort, di ba? Like, pag upo mo pa lang, yun na agad. Kahit nakikipag-usap ka, ngayon, lumalabas na. So, you have to be, I have, may kawento ko sa inyo. True story. True story? Yes. Just recently, may isang grupo na pumasok sa Royal. So, when I say grupo, ano yung sabihin nun? Ha? Madami. Ano pa? Correct. Taga-ibang? Correct. Taga-ibang kumpanya. Pumasok. Tanong nyo siguro, bakit sila pumasok? Kasi, na-impress sila sa nangyayari sa Royal. This is in Manila. Nagulat sila kasi ang ingay daw ng Royal. Ang ingay, pero suwabe lang. Siyempre, anong suwabe sa maingay? We're creating a lot of noise, pero hindi tayo yung maingay. Kumbaga, pinag-uusapan daw tayo sa labas. Iba kasi mga kaibigan, yung tayo lang, diba? Hindi tayo ganun daw. Kumbaga, tahimik lang tayo, pero maingay. Kumbaga tayo, we just mind our own business and we just work. Napansin niyo ba yun? Yes. But a lot of people outside are talking about Royal. Parang, ano ba itong Royal na ito? Ba't parang ang laki? Kasi ang nangyari daw, nagulat lang daw siya, parang bigla lang pumutok, parang boom, parang, yun na, parang ganon. May gets nyo? Yes. Parang nag-viral pa bigla ang Royal. Tapos, ito nakakatuwa pa. And they got curious na nakita yung building na totoo parang may building tayo. Hello? Yes. So, ito ngayon na nangyari. Tagaan ba yun? Ayun. So, nung I had a chance to talk to this group. Group sila, mga top, mga earners, top earners sila. Kasama siya sa mga top sa company na yun. So, kinakausap ko sila. Anong company? Ay, bawal sabihin. Diba? So, basta nandyan lang sila. So, anyway, nung pumasok sila, kinakausap ko, pinakita ko ngayon yung products. Pinakita ko. Alam mo, na-impress sa product, ang ganda lang ng produkto natin. Yung pagpunang tingin pa lang daw, mukhang sosyal. Hindi, kasi madumi na to di ba? Pero, joke lang. Kapatid, sabon pa lang, panalo na Yes. Packaging, sir. Diba? Yung packaging, panalo na.
Tapos pinakita namin yung kape. Yung kape. Yung kape natin, ang ganda pati yung package, di ba? Pati yung sachet. Yes or no? Yes. Ano masabi na, sir? Ang ganda ng products, ang ganda ng packaging, parang nakakainggan yung gamitin. Gumanon siya. What do you mean nakakainggan yung gamitin? Ba't ikaw, di ka ba gumagamit ng products ninyo? Sir, hindi. Ano, bakit? Isa nakakatakot eh. Hindi siya confident kasi doon pa na sa packaging, parang hindi raw ganun ka-okay. Hello? Yes. Nag-gets nyo? True story din to ah. When I entered Royal, hindi ko alam ang products. When I entered Royal, hindi ko alam ang marketing plan. Eh sir, ba't ka pumasok? Nung nagkausap kami ni Press, na-impress ako sa kanya. Na parang, natuwa ako sa kanya. Parang ang sarap kausap, magaan kausap. Di ba may mga ganun tao? Yes. Yung kahit unang pa lang kayo nag-meet, parang gusto ko tong kausap, gusto ko tong kasama sa negosyo. Magaan. Well, ganun. Kumbaga nag-click kami, click ba, click. So sabi ko, sige, go ako, join ako, go ako dyan. Ngayon, nung nag-okay na ako sa kanya, sabi ako, so Mike, ito yung sample ng mga products, you can try this. Nung binigay niya sa akin, hindi ako ganun ka-interested sa products kasi nga, hindi ko alam gamitin. Pero nakalagay lang siya sa isang supot, sa isang bag. So, yung ano natin, yung eco bag natin. Yung blue. So, di ko tinignan. Kasi pangit ako, pagbigyan mo sa akin, isa-isahin ko, di ba? Pangit, di ba? So, gano'n lang ako, sige lang. Pagdating ko sa bahay, pagbukas ko, sabi ko, wow, ang ganda ng packaging, social. So, kahit hindi ko alam gamitin, binuksan ko. Hindi ko alam eh, wala pang product presentation. That was December last year, December 2011. Pumasok ako January 2012 eh. December 2011, pumasok binigay niya sa akin yung package. Pinagbubuksan ko lang siya. Ginamit ko isa-isa, sabay-sabay ko inom yan. Teka, tumawa kayo eh. Hindi kayo ganun uminom? Ano yun? Nagsasabay. Pwede sir, Sinasabay ko lahat to. Yes. Sabay. Hindi yung isa. Hindi, sabay. Diretso. Yan. Tapos inom. Tapos fiber each. Tapos may kasamang recharge, halo, inom. Oh, pwede ba yun? Pwede. Recharge siya ang fiber para malasa. Yes. Diba? Pala yung herbal juice. Yung sinasabay ko yan. Tapos, listen. Hindi ako natakot gamitin siya kasi mukha siyang safe. Kasi maayos ang packaging. Correct. Guess what, mga kaibigan? Be proud of our products because other companies hindi ganyan ang packaging. Yes. I can tell this to you kasi yun ang sinabi sa akin ng taga-ibang kumpanya. Imagine mo, isa sa mga top earner, hindi ginagamit lahat ng products, takot sila gamitin, hindi sila believe. Can you imagine that? Nung nakita nila, ato maganda, nung pinakita ko yung product, pinakita namin yung product, alam mo, nag-agawan. Akin to. No joke, pinag-agawan talaga nila. Nasa isang restaurant kami. Nung pagpakita namin ng produkto, these are yours, isang set yun eh. These are yours for you to try. Alam mo, in-expect namin, kukuha lang yung ganun, di ba? Hindi, yung mga leaders niya, pinag-agawan yung mga produkto. Lalo na yung lokolan. Napaka-social daw. High-end. Okay na ba kayo? Yes! So, ganun. So, ito ngayon maganda. Downlines, meron kayong assignment this week. Downlines, may assignment kayo. Your assignment is go to the home of your upline. Of course. I-check ninyo if they are using the products. Diba? So, tignan mo yung banyo kung ang sabon nila ang papaya soap ng Royal. Ha? Mamaya papaya yung ibang brand. Tapos tignan mo rin yung kusina nila, yung lalagyan ng mga produkto, mamaya ang laman ng bote, walang laman. Ha? So, i-double check ninyo guys. Hindi, honestly, listen guys, if you are my upline, and if I come to your home, and if you do not use my product or our products, I will not respect you. Yes. Yes. Correct. Because you're only talk. Talk is cheap. Yes. Correct. Sasabihin mo sa akin, downline, use the product. Ikaw nga di ka gumagamit eh. Oh, di ba? If you come to my home, if you come to my magugulat kayo, yung bar ko, yung bar namin, puro produkto yun ng Royal.
yung banyo, yung CR namin, yung toilet namin, lahat yung royal. Pag ako nagliligo ba, unang sabon ko, facial foam wash. Tapos, papaya soap. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kasi, ganun lang katagal yung babad ko sa papaya soap. Banlaw. Tapos, anti-aging soap. Ha? Diba? Oh, yun. After that, mga kaibigan, pinkish toner. Tapos sa gabi, maglalagay ako ng Rejuve. Ayan. Third and fourth finger only para wala masyadong pressure, magaan. Kailangan. And then, line correcting cream. Yung yellow, yung anti-aging cream. Then I go to bed. Every night, ganun ako. Every night. Diba? Pag daytime, hanggang pinkish toner lang ako, tapos either BB cream, depende kung saan ako pupunta. Pag pupuntahan ko, malamig, aircon, the whole time, BB cream ako. Yes. Pero pag hindi aircon, open air, pinkish toner, pinkish cream. Yan yun. So, yun ang ginagawa ko. Sabi na, bakit na damo nilalagay? Natural. Mayaman ako eh. Diba? And you have to understand, I'm already 40, diba? So, when you reach the age of 40, you have to take care of yourself. Yes. Diba? So, importante yung mga so you have, so sabihin mo sa katabi mo, gumamit ka ng products. Gamit ka ng products. So, dapat, yung mga downlines natin, yung grupo natin gumagamit ng products. Yung dapat addict sa product. Yes. Yung pag isang araw lang walang gluten, nanginginig. Diba? Yung tipo kang inuuna yung sa kanin yung anong grapeseed. Nilalaklak ang produkto. I'm always out. Madalas ako nag-out of town, Visayas, Mindanao. And every once in a while, I go to Dubai. Just recently, we just got back from Singapore. And next month, I'll be flying for Dubai. Balik ako ng Dubai next month. And pag lumalabas ako ng bansa, usually I stay there for 2 weeks to 3 weeks. So matagal akong wala. Alam mo, pag matagal ako wala, mga kaibigan, nagbabaon ako talaga ng produkto. Nagbabaon ako. And most often than not, pag hindi ako nagbaon, pag hindi ako nakapagbaon na, bibili ako dun sa branch natin. Because, ladies and gentlemen, if you are in this business, you have to live, eat, breathe, talk, sleep with Royal. Hindi pwedeng negosyo mo to, tapos gagawin mo lang kung kailan mo lang feel. Dapat this has to be part of your lifestyle. A part of you is Royal. Patingin lang ko, royal na eh. Yes, sir. Di ba? Nagagad siya sabi ko, mga kaibigan. Hindi pwedeng ginagawa nyo to kung kailan mo lang feel. Dapat parte na to ng buhay mo. Negosyo mo to eh. Yes. Hello? Yes. So are we clear? Yes. We're talking about downlines, network of users. At the same time, you also have to create network of retailers. Nasaan na? Ito pala yun. Ito pala. Ito pala sa PowerPoint. Network of retailers. Pag sinabing retailers, question, meron na ba kayong downline? Yes. Meron na, wala pa? Yes. Meron na. Question, yung downline nyo ba nag-i-invite? Yes. Sometimes. Pwede gano'n. Yung downline nyo ba bumabalik pa? Humihina na, di ba? Tanong ko ngayon. If you, isa na, kung tayo mismo nag-create ng network, ng network, na nagre-recruit, dapat meron kayong network na puro nagbebenta lang. Kasi hindi kasi lahat ng tao gusto mag-network. May mga tao talaga gusto magbenta. Lalo na mga babae, di ba? Minsan mga babae, sa bag ng babae, pag bukas mo ng bag nila, may bra, may panty, longganisa, pork chop. Magbenta eh, di ba? Tama, mali? Tama, di ba? May mga tao talagang ganun. Do not make the mistake that I had before. My mistake was this. When I was starting long time ago, 17 years ago, pag ako nakapag-invite, at yung downline ko, yung nirecruit ko, ayaw mag-network, gusto na magbenta, nininext ko. Hindi pwede. Huwag ka magbenta, mag-network ka. Ganun kami before. And it was wrong. You have to understand, mga kaibigan, meron talagang tao, gusto talaga magbenta, and they are very good with selling.
If they're very good with selling, let them be. Kasi bakit? Yun ang kanilang gift eh. Yun ang kanilang talento. Yung pag may nakita, uy, sorry, bili ka. Ganon ka agad. May mga tao ganun eh. Tama ba ako? Yes. At may mga tao naman magaling mag-network. Yes. So, ladies and gentlemen, you give them challenge, but do not give them a challenge outside of their gift zone. Get them out of the comfort zone, but not of their gift zone. Parang sa basketball, sa mga kalalaki, basketball, di ba? Yung lalaki, yung basketball player, 6'11". So, pag 6'11", anong posisyon niya? Ano? Sentro. So, ang ibigay mo sa kanyang trabaho, sentro. Huwag mo siyang gawin point guard. Tapos, kapag ang basketball player mo, kasing tangkad ko, 5'5". 5'5", huwag mo kong gawing sentro. Kasi, para sa akin, sa height ko, I was designed as a point guard or off guard. Hindi ako pang sentro. Imagine mo pagkuha ko sa sentro, doon pag talikod ko, parang. Tiyan agad to, tiyan na to. Di ba? Ano nangyari sa akin? So, ganun din yung mga kaibigan. Kapag may mga taong gusto magbenta, doon siya. One of the great secrets of a great network marketer is this: knowing to place their people in the right position. Detecting their gifts. Marami akong mga downline. But not all people can become speakers. Not all people can become good speakers. Marami akong downline. But not all people can become good organizers. Marami akong downline. But not all people can become good retailers. So ikaw, bilang upline, dapat alam mo, makita mo sa mga downline mo, kung sino para dito, sino para doon. I-posisyon mo siya ng maayos. Kung saan sila nararapat. Hello? Yes. Nagigets nyo? Yes. So dapat you have that kind of eye. And of course, mga kaibigan, number 3 is have the network of builders. Ang builders, dalawang klase. Isang part-timer at isang full-timer. Ito yung mga nag-network, nag-recruit. Yung katabi mo, builders yan. Sabi mo sa katabi mo, tanungin mo katabi mo, builder ka ba? Builder ka ba? Ano sabihin niya? Hindi siya sure, di ba? Now, right now, listen. I'd like you to choose. Users ba kayo? Yes. Retailers ba kayo? Yes. Builders ba kayo? Yes. Lahat kayo to? Yes. Galing nyo ah. But out of these 3, alin dyan ang dominant sa'yo? Ha? It doesn't matter, basta as long as you know kung saan ka. Sino dito ang dominant users? Yan, taas yung kamay nyo. Taas yun lang. O, taas yun lang, kung iba ba, taas yun lang. Sa mga nakaupo, tignan yung mga nakataas ng kamay. Yan, mga users yan. Manggagamit yan. Retailer. Sino dito sa tingin mo retailer ka? More of retailing ka? Yan. Okay, Maya. Now, uplines, take a look of those raised hands. Those are the retailers yung magaling mag-retail. So, you have to know, you have to distinguish them. Di ba? These are the pushers. Taga-push ng product, di ba? Now, sino dito are more of a builder? Networker talaga. Sige, okay ba yan? Yan. Now, these are the builders. Now, ito yung tanong. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, ano kayo? Floating. Diba? It's okay. Kasi ngayon, kumbaga, right now, you're still searching kung saan ka talaga. Ako, I tell you where I am. I'm a builder. I am a builder. And a user. I'm not much of a retailer. Not much. I sell, but not much. Nagets nyo? My gift, building. Builder. Bakit ka builder, sir? Kasi engineer ako. Wala lang. Nai-relate ko lang. Yun yun. Di ba? Yun. Okay? Good, na? So, now, what are the things to prepare when you're going to prepare what you are going to say in advance? So, dapat,
pag humarap ka na sa mga prospect mo, after the RBP, dapat, alam mo dapat kung ano sasabihin mo. Confident ka na. Gets nyo? Okay, good. Now, be confident, be excited, enthusiastic, confident. Parang, ganito. Alam ko yung mga sasabihin ko. Tama ang sasabihin ko. Kaya lang di ako confident. Ganito yung tsura ko nun. Pag nag-royal po kayo, kailangan ko mag-user kayo, retailer tsaka builder, part-time tsaka full-time. Ito, para rin. You see now the difference? Kaya sa pag-confident ka, there's authority when you talk. Na-emphasize mo talaga siya. That's the difference. And always smile. Because when you smile, tendency ganito. Pag ako ngumiti, kausap kita, pag ngumiti ako, ano gagawin nyo? Smile back. Correct. When you smile, yung kausap mo mag-i-smile. At pag nag-smile yung kausap mo, mawawala ka ba mo? Di ba? Mga kalalakihan, sa mga lalaki, tulad ko. Di ba, dati, nung naliligaw tayo, ako, naliligaw ko dati, o kung naliligaw ka man ngayon, di ba, minsan pag ang kausap mo yung girl, pag hindi humingiti, kinakabahan tayo. Parang feeling mo parang, yari, mukhang show-showpawin ako nito mukhang busted ako dito, mukhang di ako papasa. Pero pag ang babae ngumiti, di ba? Tama eh. Tama eh, di ba? So, you smile para mawala yung kaba mo, and then, pag nag-smile kayo pareho, nawawala na yung defense mechanism. Mas nagiging suabe usapan. So, always smile. So, try to smile, guys. Try to smile. Huwag kayo tatawin. Smile. Smile lang, smile. Usually, maganda kasi pag smiling face ka. Pag smiling face ka kasi, magaan ka kausap. And remember this, you talk to a lot of people every day. At madalas, when you do the meeting after meeting, hindi lang naman sa downline mo yun eh. Hindi yung direct. Minsan down the line yan eh. Tama? Yes. So, imagine mo to ngayon. Pag lahat ng taong yan, hindi mo kilala, first time mong mamimit, tapos hindi ka nag-i-smile, ang hirap makipag-usap. Pero pag nag-smile ka na, magaan ka ngayon, tatanggapin ka nila. Clear? Yes. Good. So, one technique, always smile. Pag may kausap. Huwag ka nagdala ka sa kasal na mapagkakamala ka may sayan. And during the meeting after meeting, please explain to them the ABC rule. Sir, bakit namin kailangan explain pa yung ABC rule? Alam niyo na ba yung ABC rule? Yes. Advisor, bridge, customer. It's clear, di ba? Sino hindi nakakaroon ng ABC? Okay, Maya? Okay, good. Everyone knows it now. So, ganito. Pag sinabi kasi ABC rule, sige na po ate. Take your time. Okay. So, ganito po yung ma'am. Sir, pag nag-meeting after meeting kayo, kailangan mo ipakita sa kanila, explain mo yung ABC rule. Sir, bakit mo kailangan explain yung ABC rule? Kasi ganito po yan. Ang purpose ng ABC rule, pinapakita ko sa inyo bago. Pinaparamdam ko sa inyong mga bago na pag kayo nag-imbita, huwag po kayong matakot. Kasi pag nag-imbita kayo, ibang tao po ang mag-i-explain. Ang gagawin niyo lang po, mag-imbita lang. Kasi madalas, sa first, you have to understand kung anong iniisip ng baguhan. Ang baguhan madalas, iniisip niyan, pag ako nag-imbita, ano sasabihin ko, anong gagawin ko, hindi ako marunong. Tama? Yes. So you have to put yourself in their shoes. And by knowing that, alam mo ngayon kung anong gagawin niyan, anong solusyon mo dyan. O, first timer, do not worry. Kasi meron tayong ABC rule. Sa ABC rule, pag ikaw nag-imbita, kami pong kakausap. Basta importante, pag may dala ka, timbrehan mo agad kami para sa lubuhin ka namin, asikasun namin kagad. Nagets nyo? Ako, suggest ko, ganito. Pag may first timer yung downline mo, abangan mo kagad sila sa may pintuan na. Yung tipong dyan ka lang, nandiyan ka na sa labas, nag-aabang ka na. Para pagdating niya, sabihin mo kagad. Kasi madalas, eto pag first timer pag hindi mo rin mag-imbita, sama ka lang sa akin, sama ka lang. Sama ka lang. Pag umakit sa dyan, ano ba to? Ano ba to? Pagdating niya sa labas, ay, alam ko na to O, and then, ikaw ngayon, hindi mo alam kung gagawin mo, first timer ka Pero dumating kagad si upline, to the rescue! Tadaan! Upline is here!
So, alam niya lang ngayon, feeling mo, savior ka. Gets? So that's what you do, okay? Now, teach your prospect how to invite. Now, here's what I do. Sabi ko, pag meron akong downline, ito ginagawa. For example, downline kita, ma'am. Nasabi ko sa'yo, downline, okay ba, Royal? Gusto mong gawin? Okay, sige. Downline, ito ang iyong assignment. Mamayang gabi, sa isang papel, ilista mo 100 names, lahat ng gusto mong imbitahan. Okay? Hindi pwede na sa cellphone lang, kailangan ilagay mo sa papel. Isulat mo yung pangalan, tsaka cellphone number sa papel. Clear? Okay, tama, bait, di ba? So, ngayon ganito. Pag yan, bukas, pagbalik niya, dala niya na yon. Pag yan ginawa niya, alam ko seryoso. Desidido. Pag yan bumalik na bukas at may dala ng papel, yung mga pangalan, ito gagawin ko. Okay, downline. Yan ba lahat ng iyong mga prospect? Okay, good. Okay, good. Tawagan mo na. Yes, I would let her talk. Invite her prospect on the spot. Harap ako. Sir, bakit? Para alam ko kung marunong mag-invite o hindi. Para alam ko kung tama o mali pag-invite. Kasi mga kaibigan, ito madalas nangyayari. Train mo. Downline, ito gagawin pa nag-invite ka. Kamusta ka na? May negosyo ko eh. Para makita naman tayo, pakita ko sa'yo. Diba, that's what we do? Binibigyan mo ng script, correct? Yes. Pero hindi mo naririnig kung paano niya kausapin. And for all you know, tinuro mo nga, pero the way they execute it, mali-mali. So, on the spot, tuturuan ko siya, and then on the spot, i-apply niya kaharap ako para alam ko kung nag-gets niya o hindi. At kung mali man, alam ko kagad paano i-correct. How can you correct something if you don't know kung anong problem? Yes, no? Yes! Yun eh. Sir, ganyan ka ba sa mga downlines mo? Madalas, ganyan ako sa direct ko. Kasi ako nag-imbita eh. Correct? Sa down the line, minsan, pero madalas, yung upline niya na ang nag-guide sa kanya. Kasi responsibility niya yun eh. Hello? Yes. So, clear? Yes. Kasi may downline ako dati. Sabi ko, upline, bakit ganun upline? Nag-home party naman kami, pero walang bumibili. Alam niyo ba yung home party? Yes. Yung pupunta kami sa bahay, may dadalang mga tao, pupunta sa bahay, yung mga tao pupunta sa bahay nila, tapos doon kami mag-product presentation, gano'n. Ba't walang bumibili? Marunong ka ba mag-invite? Yes, upline. Marunong ka ba mag-demo? Yes, upline. Nasasabi mo ba yung mga ganito? Yes, upline. Kaya hindi ko, bakit hindi nakakabenta? Hindi ko nga alam, upline eh. So gano'n. So hindi ko alam kung ano yung solusyon. So what we did, sumama ako sa kanya one time. Eto na pala. Dumarating yung tao. Set up maayos. Kung anong mga dapat sabihin, nasasabi naman niya. Kabisado niya eh. Alam mo anong yung mali? Yung pag-deliver. Example. Ito po yung fiber rich. Maganda po to sa mga di makapupo. Itong fit shape po, maganda ho to sa mga gustong pumayat. Diabetes watch sa mga may diabetes. Tapos yung grape seed po, gawa ho to sa grapes, tapos maganda to pampatubo ng buhok, tsaka may cholesterol. Ganun lang. Tama naman sinabi niya, di ba? Tama mali? Tama. Pero ang pag-deliver supply. So nakita, okay, alam ko na yung kulang. Yung mindsetting, yung confidence niya, tsaka yung pacing niya. Nag-gets nyo? Yes. Okay, good. So clear tayo dun guys, ha? Yes. Okay, good. Now, prepare them for discouragement. Sinare ko na sa ito kanina. Sino mga pwede mag-discourage sa kanila? People they care about. Yung kanilang spouses, magulang, and people who are failure. Hello, okay ba kayo? Yes. Okay, people who are failure. Good example, ganito. Dati, nung bibili ako ng kotse ko, 1997, bibili ako ng kotse ko. Kinausap ko yung kaibigan ko. Ganito yung kaibigan ko Uy, pare, bibili ako ng kotse. Talaga? Kaya hindi ako makapag-decide eh. Ano kaya kung bilhin ko kaya Mazda? Pare, bakit ang Mazda bro? Bago lang yan. Hindi pa kilala yan. Ano kaya? Toyota.
Pare, huwag ka mag-Toyota, bro. Yung Toyota, hindi magandang resale value. Pangalawa, ang Toyota, sirain ang ilalim yan. Sabi ng kaibigan ko. Eh, pare, what if bili kaya ako ng Kia? Pare, ba't ka bibili ng Kia? Bulok ang Kia, bro. Ginagawang taxi. Mag-Honda kaya ako. Pare, alam mo, ang Honda, ang mahal ng pyesa. Lugi ka sa maintenance, bro. Mitsubishi kaya. Pare, Mitsubishi, laos na yung Mitsubishi, bro. Pare, teka, may kotse ka ba? Wala. A lot of times, people who are failures, yun pa yung maraming sinasabi. Yes. Correct. Di ba? And madalas, the failures are people who joined network marketing before and did not make it. Yes. Totoo yan. Di ba? Pare, nag-network na ako, bro. Walang nangyari, bro. Huwag ka na magganyan. Pare, sasabihin pa sa'yo ganito. Be a wise man, bro. Learn from my mistake. Tama ba ako? Yes. Mga kaibigan, if you want to become successful, listen to successful people. Yes. Don't listen to failure. Yes. Nagets nyo? Yes. Do not ever listen to failures. Listen to successful people. Parang ganito, gusto mo mag-network, yes or no? Yes. Then makinig ka sa mga tao naging successful sa network. Correct. Ang mali kasi ganito eh. Gusto mo mag-network, hingi ka ng payo sa mga nagbe-bakery. Gusto mo mag-network, humingi ka ng mga payo sa mga successful na nag-hardware. Gusto mo mag-network, nakikinig ka sa mga successful doktor. Gusto mo mag-network, nakikinig ka sa mga successful architect. Ano mali nila sa industriya natin? Nagets nyo? Yes. Meron ka ba nakitang doktor, nag-aaral, estudyante, na gustong mag-doktor, nag-aaral sa isang engineering school? Architect, nag-aaral sa medisina? Walang ganun. Kung gusto mo maging successful sa isang industriya, makinig ka sa mga successful sa industriyang yun. Hello? Yes. So, nag-gets yung sinasabi ko ngayon? Now, if you want to become successful in Royal, makinig ka sa mga top earners ng Royal. Yes. Ganun kasi yun. Kasi minsan, para lang may matanong, para lang may makausap, kakausap ako kung sino-sino. Nag-gets nyo? Parang ganito na lang, para maintindihan nyo din. Example lang po ha, example lang. Babae, nasawi sa pag-ibig. Tapos, may nanliligaw sa kanya, lalaki. Eto ngayon, nagtanong siya sa isang babae na kaibigan niya. Ano sa tingin mo, mag-entertain pa ba ako ng nanliligaw ko? Guess what? Ang tinanungan niya, negative, wag na, walang kwenta mga lalaki. Kasi yung natanungan niya, naghiwalay sa asawa. Yung tinanungan niya, niloko ng asawa. Ibig sabihin, based on experience, negative bias. Nagets nyo? Yes. So if you want to become successful, listen to successful people in Royal. Plain and simple. Clear? Yes. So ngayon, isipin mo ngayon. Mag-isip ka ngayon. Mamayang gabi, yung mga kausap ko ba successful? Hindi nga, totoo. I'm a Christian. Christian po ako, born again Christian ako. And then, every 2 weeks, meron po kami Bible study. Now, we all know, as a network marketer, madalas, gabi tayo natatapos. Yes or no? Yes. Minsan, we go home late night. Yes or no? Yes. Me, as part of management of Royal, a lot of times I go home early in the morning. I go home 2, 3. Last night, I got home at 5. What? I go home at 5 a.m. Last week, every night, nung bagong bukas ang office, I go home at 4, 5, 6 a.m. in the morning. Kasi marami nasikaso eh. My wife, somehow, wala pa kasi kami baby eh. My wife had a miscarriage a few years back. So, hindi natuloy. So anyway, wala pa kami baby. So, pag sa gabi, mag-isa ng wife ko sa kwarto. So, parang restless siya. Hirap siya matulog. You got my point? Yes. So, I'm sure sa mga wife, ganoon din po kayo pag wala pa yung asawa niya, di ba? Very good. So ngayon, during our Bible study, na-open yung topic na yon.
So, yung nagpa-facilitate ng aming Bible study, sinasabi niya sa akin, alam mo, Mike, hindi ko maintindihan yung trabaho mo, bakit ganyan? But you have to give time to your wife. And you know, the wife, you have to take care of it because God gave you to sleep, lalo, chuba-chuba chines, di ba? And I understand where she's coming from. Here's what I said. Alam mo, ma'am, tama naman mo yun. But you have to understand, if I go home late, hindi po ako nagbubulakbol. When I go home late, it's because I am working. Pangalawa, hindi naman kasi ako nag-work nang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi. My work starts in the evening. I work 8 hours. It so happen lang that 8 hours is on the late night in the evening. Parang call center. So you would not understand me. Eh kasi yung wife mo nito eh. Man, balik rin natin. Bakit ako, what if ako naman yung magalit? Bakit yung wife ko nag-work sa umaga? Tulog pa ako, dapat nag-spend time siya sa akin. Nag-get yung point ko? Yes. So, ibig sabihin, people do not understand us, lalo na pag wala sila sa industriya natin. So, if you want advice, listen for people within our industry, within our company that are successful. Eh, sir, ano nangyari sa usapan ninyo? Well, ganun pa din. I still go home late, but my wife understands. Because, iba naman kasi yung going home late na nagbubulakbol kaysa going home late na nagtatrabaho. Hello? Yes. Hi? Hello. So ngayon, tanong ko ngayon, okay lang ba na umuwi kayo ng late? Yes. Okay lang? Yes. I said to my wife, sabi ko, loves, ganito, if I go home late, if you go home late, if I go home late, it's okay as long as it's work. Yeah. What I don't like, what you don't like, and I don't like is this. We go home late kasi nagbubulakbol. And if I go home late, I work hard for you, for us, for our family. Tama? Yes. So, wife, pag umuwi ang late ang husband, huwag kayong magalit, nagro-royal yan. Okay? Pag yan umuwi ng late at hindi nag-royal, ibang usapan yun. Are we clear? Yes. Okay, good. People from other companies, they will discourage you. Sir, okay lang ba mag-recruit kami taga-ibang kumpanya? Yes. Yes or no? Yes. My advice, kung bago ka pa lang, huwag muna. Huwag muna. Pag matagal ka na, go ahead. Because you know the tricks. You know what to say. You're confident. May proof ka na rin. Parang ganito yan. Boksingero ka. Bago ka pa lang. Huwag ka munang lumaban. Practice ka muna. Pag sanay ka na, gamay mo na. Sige, larga ka na. Pero pag hindi pa, huwag muna. Bugbog sarado ka niyan. Nagets nyo? Yes. Okay? Pag bago lang, huwag muna. Stay within your turf. Stay within your circle. Friends, relatives, kung ano man. Pero huwag ka munang gagalaw taga-ibang kumpanya. My advice, do not look, listen to other companies. Ni sulyap, huwag. Ni tingin, huwag. Okay? Kasi sir, kasi sabi nila, kapag tinignan ko rin kumpanya nila, titignan din nila kumpanya natin. Hindi totoo yun. Ang goal niyan, kunin ka. Kung goal mo, kunin siya. Yun din ang goal niya, kukunin ka niya. Hello? Yes. So pag taga-ibang company, please do not entertain. Except pag matagal ka na. Clear? Yes. Sir, paano to? Matagal na ako, 5 years na ako. Pwede na ba? Siguro naman, di ba? Kaya mo na. Gets nyo? Yes. Okay, good. Now, what are the actions to do? Number 1, pag may bago ka, tour them around the office. Like dito, pag payro ka dinala dito. Pagpasok nyo, tour them in the office. Nakita mo? O, yan na yung office natin, ha? Kasi, ganito lang, di ba? Ito, seminar room. Explain mo sa kanila yung mga posters. Explain mo yan. Ito yung mga platinum, gold, silver, bronze. Alam niyo ba yon? Yes. Alam niyo mga kaibigan, nakakatuwa pag in-explain mo yun. Bakit? Right now, ang bronze natin are people who's making 15,000 to 49,999. More than 1,000 people yun. Tignan nyo, sa labas. Meron tayong silver who's making 50,000 to 149,999. More than 100.
Meron tayong gold who's making 150 until 299,999. At meron din tayong mga platinum, 300,000 until infinity. Meron tayong 60. Ito yung kumikita. First timer, o ikaw, saan mo gusto mapunta? Bronze, silver, gold, platinum. Sabi, hindi, ako, double platinum. So, clear? Clear. Okay, good. Now, introduce them to your uplines. Excuse lang po Mga kaibigan, advice ko sa inyo is this. It's important na makilala ng mga prospect ninyo yung inyong mga upline. Kasi bakit? Para pag pumunta sila dito, marami silang kilala. Madalas kasi misa, pag may prospect ka, pag gusto niya pumunta ng office, pag wala ka, hindi na pupunta. Kasi walang kilala eh. Hello? Yes. So, ang gawin nyo, pakilala nyo sa mga upline para pag wala ka, nandiyan si upline, pupunta yan kasi kilala niya. Upline, pag may mga bagong prospect si downline, be friendly ha? Huwag yun, kunyari, ma'am, mag-hi ka sa akin. Bakit? Member ka na ba? Be friendly, be friendly. Clear? Yes. Okay, good. Now, use a two-way communication by question and answer and confirm when will be the next meeting date. So, para alam nyo kung kailan sila babalik. Clear? Yes. O, sige, picture muna. Sige. Yan. Para perfect, di ba? So, yan yun. Okay? Sa labas, okay lang kayo? Okay. Nandiyan pa sila. Pamalis. Okay. So, next will be give some follow-up materials. Give them, provide more information about Royal. Yan bigay yung mga brochure, mga price list. Give distributors ideas for prospect. Kasi, when you give them the brochure, what will happen is, alam nila kung sino pwede nang bentahan na. Nagets nyo? Yun. To stimulate the prospect's interest and keep after meeting within 15 to 20 minutes lang. Not too long, not too short, just perfect. Clear? Yes. Any question? Violent reaction? Wala? Okay, good, na? So, I'll move on to the next. This is meeting. Don't worry mga kaibigan, malapit na po matapos ang introduction. So, meeting after meeting during the rallies, anniversaries, introduce the distributors to the speakers and top earners. So, mga kaibigan, di ba madalas, like, kayo ma'am, nagsalita kayo sa harapan? Na-inspire ba kayo kay ate na salita siya? Yes. Si Kim, di ba? Si ate Kim. But I don't know the surname eh. Kim Panes. Panes, good. Kim Panes. Mga kaibigan, na-inspire ba kayo kay Kim nung salita siya sa arena? Yes. Guess what? You brought the house down, Kim. Yes. Malakpa kayo naman si Kim, di ba? Now, question. Pag nung siya nagsalita, na-inspire ba kayo? Yes. Tignan mo nung po kayo na-inspire, alam niyo ba, madalas yung first timer niyo din, pag nagdala kayo doon, gusto magpa-picture din kay Kim? Kasi na-inspire siya eh. So, dapat ikaw, pag may mga nagsasalita sa harapan or speaker sa harapan, dali mo yung downline mo, magpa-picture kayo doon, pakilala mo. Usually, ang mga speaker sa harapan, hindi naman niya kilala lahat eh. Pero pag lumapit kayo, papansinin kayo nila. Alam na, lumapit ka, pwede ba picture? Hindi, bakit? Close ba tayo? Hindi naman gaganyanin niya, mukha picture yan. Tama ba ako? So, dapat, lumapit ka pa picture kayo, matutuwa yun. So, that's also one of your job bilang upline. You expose your people sa mga top leaders. Take the new distributor to the office or venue arranged by your upline. Kasi minsan yung mga upline, after the rally, may kainan, may meeting, dali mo doon yung prospect mo. Matutuwa yun. Content of the meeting after meeting, share your testimonies. For you people, give them a one-on-one RDP. And of course, mga kaibigan, pinakamaganda, request cross-line to share. No man is an island. So, hindi pwede kaya mo mag-isa. You need the help of other people. Do you agree? Yes. Listen guys okay lang ho ba dito sa ating branch sa Calamba?
kahit hindi mo downline, pag lumapit sa'yo at nagpa-A, okay lang ba mag-share tayo? Yes! Okay lang ba yon? Yes! Tatanungin niyo pa ba kung anong grupo? No! Hindi na importante yun. Bakit? Ang importante, royal siya. Yes! Diba? So, pa-share ka. Correct. Kasi ang hirap, diba? Ma'am, meron po akong prospect. Pwede ko kayo mag-share? Anong group ka? Pangit na. Don't be like that. That's rude. That's really rude. Because if you do that next time, pag wala ka, pag yung downline mo lumapit din, gaganunin din siya. There's a saying na, what you sow is what you reap. What goes around comes around. If you plant good seed, you get good seeds. Last July 2, my dad passed away. Okay, July 2, ito lang, 2 taon lang. When he passed away, the wake was around 6 days ang wake. Yung, ano sa Tagalog yun? Rurol, 6 days. So, during the wake, mga kaibigan, syempre maraming bumisita, mga friends ko, Royal, from other companies, bumisita, mga friends ko din. My dad is a very private man. He's a conservative Chinese. And konti lang friends niya. When he retired, he retired early 1988, he retired. So matagal na siyang walang, retired na. Wala lang contact siya with friends. When my dad passed away, konti lang po dumalaw sa kanyang friend niya. Ibang friend niya, wala na rin kasi. Now, when my dad closed his business in the mid-1980s, meron siya mga tauhan. Kasi my dad is a contractor, he's an engineer. Meron siya negosyo. So marami siyang mga karpentero, electrician, mga ganon, marami siyang ganon. What he did para matulungan yung kanyang mga tauhan is, when he closed the business, yung mga tauhan niya, para mayroon pa rin income, ni-refer niya sa mga kaibigan niya at sa iba niyang kaibigang contractor para kumikita pa rin sila. Nagets nyo? Yes. So, that's what my dad did. Tumulong pa rin siya. Even though, isasara niya na yung negosyo niya. Because some people, what they will do, sarado na ako, bahala ako sa buhay niyo. Correct? Okay, good. When he passed away, during the week, nagulat ako because that time I was still young. 1988, I was only like what? 1 year old? So, I was 13. No, I was 15. I was 15. When the company closed, kilala ko pa kahit paano yung mga trabahante namin. Guess what? Ito nangyari. To cut the story short is this. During the week, yung mga trabahante ni Papa, for so many years, na hindi ko na nakikita, more than 20 years na, dumalaw bigla. And they look old. Obvious naman, 22 years ko sila hindi nakita, di ba? So they're 22 years older na. They look old, really old. But, hindi nila nakalumutan si Papa. And they have a lot of good words from my dad. Ang papa ko po hindi po mayaman. Financially, hindi kami mayaman. Pero, my dad, mayaman ho siya sa pangangaral at sa kawang gawa. Eh, marami siyang tao na tulungan. And during his wake, yung mga tao na tulungan niya, 20 years back, na wala ng communication, nakarating sa kanilang balita, dumalaw. And they spent 2 days straight doon sa wake ni Papa. My dad planted a good seed, and he reaped a good fruit. Guys, when you plant, always plant a good seed. Hindi ka man kumita dyan, balang araw, bibigyan ka ng ating Panginoon. Yes! Are we clear? Yes! So sabihin mo sa katabi mo, plant the good seed. Plant the good seed. Sabihin mo sa kabila, tumulong ka. Tumulong ka. Mulong ka. Tumulong ka, ha? All distributors must learn how to do the meeting after meeting. Your aim may be too busy with other things or group. So mga kaibigan, always help other people. Are we clear? Yes! Okay, good. Now, points to note. Do not put down the decisions of other people or their occupation. Pag yan nag-work, huwag niyong maliitin yung trabaho nila. Okay? Malay mo, passion nila yon. Kasi minsan, kaya ko ito niligay kasi during my time, 1990 plus, nag-network kami noon,
kapag ikaw hindi ka nag-network at empleyado ka, kinakantsawan namin, ay, empleyado, walang pangarap, walang mangyayari sa'yo. Ganun kami before. It was wrong. That was wrong. So, dito is, kahit ano yung mga kaibigan sa panahon ngayon, may mga empleyado kasi malalaki ang sweldo eh. Yes. Yes or no? Yes. I have a friend who is making more than 300,000 a month. Employee siya. Isa siyang executive ng isang telecommunication company. Diba? So, ganun. So, ang point ko mga kaibigan, let's not put down other people's occupation. Are we clear? Yes. Respect it. Number 2, do not criticize other companies. Huwag niyong kakantsawan, mamaliti, taga-ibang kumpanya. Lalo na, forget maganda building natin, forget bago at ang wala silang building, huwag niyo silang mamalitin. Forget walang kakwenta-kwenta products nila sa ating social, huwag niyo mamalitin yung mga produkto nila. Ma-offend yan, mga tao din sila na marunong masaktan kahit pangit ang kanilang kumpanya. Wow! Okay? Are we clear? Yes. So alam ko, you guys are proud na may bago tayong building. Malaki, the first in the industry, mga kaibigan, na may sariling building. Alam ko, masyado mataas ang ating moral kasi we are the best, alam nyo. Pero kahit sa sila, maliit lang, walang kwenta, what? Let us be humble. Okay? Okay ba yon? Yes. Okay, good. And do not emphasize that we are not a pyramid scheme. The more you do, the worse the effect. Huwag tayo masyadong defensive. Okay? Hindi kami piramidi nga, hindi kami piramidi. Hindi kami piramidi! One. Clear? Yes. Okay, good. Now, okay. Okay, good. Now, mga kaibigan, follow up. This is my next topic. Learn to do follow up. Why is follow up important? Help downlines and their organization solid. Make their organization solid. Mga kaibigan, when you plant kasi, di ba panagtanim kayo ng halaman tulad ni ate? May gubat daw sa bahay. They always plant. Kasi bakit? When you plant, dinidiligan, inaarawan, fertilizer. Kasi ang tawag doon, fina-follow up mo yung bulaklak, yung halaman para lumaki. Ganun din dapat ang downline. So you have to learn to follow them up. Increase the prospect's understanding of Royal. When I follow up my downlines to, hindi prospect ha. When I follow up my people, I spend time with them. Because when I spend time, I can able to transfer my technology to them. I do trainings like this. But when I do trainings like this, iba kasi yung pag big crowd, tsaka sa one-on-one lang eh. Mas intimate. Mas marami kang pwedeng sabing malalalim. Pag dito, more of in general. Clear? Yes. Okay, good. Now, emphasize our prospects, the benefits they will get from joining Royal. So, more of pinapalalim mo sila when you do follow-up. Alam mga kaibigan, ang follow-up, pinaganda lang yan sa English. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ng follow-up, pangungulit. So, tanongin mo yung katabi mo, makulit ka ba? Makulit ka ba? Oh, ano sagot? Si right, di ba? Correct. Good. Now, the psychology of follow-up. Help people get what they want and you will get what you want. So, ibig sabihin mga kaibigan, the more people you help, the more income you will get. Clear? Yes. Sir, bakit ganun? Para ganito kasi yan. Kunyari ako, dami ko si ate, pag ako, fina-follow ko siya, nalalaman ko yung buhay niya, pangangailangan niya. At dahil ako yung upline, tutulungan ko siyang lumaki. Pag lumalaki siya mga kaibigan, lumalaki grupo niya, may income ako. Yes or no? Yes. See? Help them get what they want and you get what you want. The secret to network marketing is helping your people. The more people become successful under you, the more you become successful. Hindi pwede ikaw lang ang kumikita. Kasi pag ikaw lang ang kumikita, nakakatakot yun, hindi yung stable. Kasi ikaw lang eh. Pag nawala yung downline mo, wala ka na. Clear? Yes. Good. Now, sino kailangan mo yung follow-up? Ang una-una mo yung follow-up, sarili natin, yourself. Bakit, sir? Una, alamin mo bakit ka nag-royal. Set your goals, attend as many meetings as you can, and keep 100 prospects list. Sir, ano ibig sabihin kailangan i-follow up namin sarili namin? Ganito po yan.
Kasi madalas ganito. Minsan ho ba, tanong, nalulubat kayo? Yes. Minsan ho ba nanghihina ka? Yes. Nanglalambot ka? Yes. Parang ayaw mo na. Normal yan. Tao lang tayo eh. Napapagod din tayo. Eh madalas napapagod tayo, lalo na kapag hindi natin nakukuha yung goals natin. That is why, when you have to learn to follow up yourself, always go back to basic. Bakit ka ba nag-royal? Bakit ka ba sumali dito? Kamusta ka na ba? Ako, what I do is this. I make it a point how I follow up myself. I always associate myself. I always talk to successful people. I do not mingle. I do not like to join people that are not successful. Because if I do, I feel the same way too. Kausap ko, Jologs. Walang nangyari. Tandan. Failures. Loser. Pag yan lahat kausap ko, power, feeling ko gano'n na rin ako. Minsan, ganito. Have you heard the saying na birds with the same feather flocks together? Yes. Yes, di ba? Kasi, pag parati mong kasama yan, magiging ganun ka din. Ugali, pag-iisip, galaw, salita. Totoo yun. Kasi, ang tao, nakakapag-adapt. Ang hayop, hindi. Sir, ano ibig mo sabihin? Ganito, ang penguin, saan nakatira? Sa malamig, di ba? Ilagay mo sa Pilipinas, Paktay, Askal, Pinas. Dali mo sa North Pole, Paktay. Correct? Ang tao, ilagay mo sa malamig, kayang mabuhay. Makakapag-adapt. Yes or no? Yes. Dali mo sa mainit, kaya mag-adapt. Lalo lang Pinoy. Ang Pinoy, kahit saan, nabubuhay. Tama mali? Yes. Tama, di ba? Iba ang Pinoy, kapatid. But here's the thing. Because people can adapt. They adapt to the environment. Yes or no? Yes. Did I make myself clear? Yes. Now, if a person can adapt to their environment, they can also adapt to their surroundings. And if your surroundings are losers, failures, then you become one. Kaya very important mga kaibigan, kung nag-network kayo, dumikit kayo sa mga taong successful. Huwag na huwag kayong didikit sa mga taong hindi successful. Hindi mo kailangan yun. Nagets nyo? Yes. Ngayon, tignan mo yung katabi mo. Successful ka ba? Oo, matabi ko talaga. Successful. Talaga, successful. I am, right now, I always tell to people, listen guys, listen. I always tell to people na I'm Chinese. And as a Chinese, isa sa mga kinalakyan ko, ako kuripot. Kuripot. And I'm a very conservative Chinese. Very conservative. When I was doing network, when I was doing network a long time ago, ang sasakyan ko, pinakamaganda, was a Starex van. My first two cars were L300 pickup. L300 pickup, L300 pickup. Bakit gano'n, sir? Panghakot. Mga downlines ko naka-Pajero na, naka-Explorer na. Ako, L300 pickup. My third car, I got me a Starex van. Medyo okay na. Panghakot pa din. My fourth car, I got me a car, a small car. Regalo ko sa kapalit kong lalaki na graduate ng college. My fifth car, I got a Honda Civic. My sixth car, I got me a Honda City. My seventh car, I got me a Toyota Altis. My eighth car, I got me a Montero, yung gamit ko ngayon. Now, here's my point. Wala akong kotse talagang mag-ara. If ever, yung Montero na. Pero suntok sa buwan pa yun. Alam mo kasi, conservative nga kami. Nagets nyo? Yes. Okay. Now, when I'm with Royal now, I'm now with Royal, and then I see a lot of people making a lot of money.
Tapos ang daming naka-sports car. May nag-Maserati, may naka-Porsche GT2, may naka-Ferrari, dalawa na. Parang gusto ko na rin bumili. Kanina, my mom was at home. Pinapakita ko sa kanya gusto kong bilhin ng kotse. Ma, tingnan mo itong sports car. Yung computer ko, laptop ko, kinabit ko sa TV. Malaking TV namin 51 inch. So, kinabit ko doon. Mayaman eh. So, joke lang po. So, kinabit ko po yung TV doon. Pinakita ko kay mama yung kulay. Kasi mga kaibigan, yung mga high-end car pala, sa website nila, pwede mong palitan yung kulay. Pati yung loob. Pati yung upuan na papalitan. Yan yung mga high-end car. Pinakikita ko sa mama ko, ano magandang kulay, ma? Ano itsura magandang instrument yung cockpit ko? Maganda ba? Yung upuan ng kulay. Gusto ko yung beige, tapos walnut yung cockpit, tapos kulay itim, tapos ang mugs ko, 19, ang black ng bidong. Yeah, 19 yung mugs. So, ganun ang gusto kong kotse. Sabi ko, yes. Alam mo natuwa mama ko. Alam mo sabi ng mama ko? Conservative din eh. Pag ikaw bumili niya, huwag mo dadali sa probinsya yan, ha? Kailangan uwi ka ng maaga, ha? Delikado yan, delikado! Pero ako, hindi ma, okay yan, okay yan, okay yan. Alam mo, yun na napansin ko eh. Nag-adapt ka. There's a change. May magbabago. And, Mike, Sir Mike, do you like the change? I can say, yeah, I like that change. And change is good. And it feels good na knowing na you can afford to buy one. It feels good knowing na it's nice to have one. Guys, associate yourself, mingle yourself with successful people. Sa Manila, madalas kausap ko mga distributor, sila Jerome Cruz, sila Doc Butch, yan ang madalas kong kausap, sila Aiden Alibing, sila Elmer Magundaya, yung mga nakakausap ko, sila Jay Ocampo, sila yung mga nakakausap ko madalas sa Manila. At pag nagkakausap, lalo na si Pres, kausap ko madalas, araw-araw magkausap ko si Pres. Eh alam mo naman si Pres, pag kausap talaga mababaliw ka talaga eh, di ba? Yung para sa yung valve, yung para sa yung engrande, sa kanya, yun ba? Okay lang. Kasi taas ang standard ni Pres, which is good. Hello? Yes. So, nagiging siya sabi ko, hello? Yes. Hello? Yes. Hi? Hello. So, clear ba yun? Yes. So, are you going to associate yourself with successful people? Yes. You must. You must. Choose your friends. Choose your colleagues. Kailangan yun. Kayo, sa mga magulang, gusto niyo ba mag-aral mga anak ninyo sa mga sosyal na paaralan? Yes. Ba't ayaw sa mga hindi sosyal? Bakit? Bakit ayaw niyo? Paano kawawa? Sige, tell niyo, bakit ayaw niyo? Kasi, pag hindi sosyal, Wala sa inyo. hindi sa inyo eh. Ano pa? Standard of education. Ha? Hindi. Kunyari, if you have the budget, if budget is not a problem, do you want them to study in a nice school or an ordinary school? Nice school. Why? Can afford. Hindi, alam ko, afford na. Ang tanong, bakit nyo nga gusto doon?